Yun, good morning sa ating lahat. Ayan, so, buksan natin dito sa Genesis chapter 5 verse 3. Genesis chapter 5 or Genesis chapter 3. Chapter 3 verse 1 to 3. Genesis chapter 1 to 3. Yan. Kung wala ka pang sponsor yung Tikarta Bible, Sir Dave, install mo na lang sa bahay. Para kahit paano, yung mga sinasabi ko dito ay nasa Bible talaga. Yan. Sabi dito, verse 1 hanggang 3. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Yan. So tayo manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga nito at kami po ulit ay makakinig pa ng salita. Panalangin po namin na kami po ay bigyan ng wisdom sa pakikinig, nawa ay maunawaan po namin ito ng maayos. Panalangin po namin, Panginoon, na maging pagpapala po ito sa amin, maging blessing, maging ma-apply po namin ito, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. At kayo po yung mauna, Panginoon, sa amin ng Holy Spirit ay mangusap. Gabayin niyo po ako, Panginoon, gamitin niyo lamang po ako bilang instrumento, Panginoon, upang ipahayag ang inyong salita, Panginoon. At ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, ang pag-usapan natin dito ay si Eva at saka Adan. Yan, na which is familiar sa atin to, di ba? Ito yung pinakaunang ginawa ng Panginoon. Yan, nung pinaka unang tao dito sa mundo. Yan. Sabi dito sa verse 1, Now the serpent was more subtle than any beast yan, of the field which the Lord God had made. Sabi dito, ay merong ginawang Panginoon na hayop na which is, kung maalala nyo, ahas. Yan, ginawa niya. Pero yung ahas na yon ay si Satan. Ginawa ng Panginoon yung ahas. Ito daw yung pinaka masamang hayop. Kasi ito yung pursige na kainin ni Eva yung bungang kahoy. Walang sinabi dito na kung anong prutas. Hindi siya apple, hindi siya mangga, pero basta bungang kahoy siya. Yan. Sabi dito, subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Yan, ginawa ng Panginoon. And he said unto the woman, sinabi ni sige, sabi na lang natin na si Satan to. Kasi si Satan naman talaga yung sinasabi dito eh. Na sinabi niya kay Eva, or sabi kasi the woman eh. And he said unto the woman, Yea, hath God said, You shall not eat of every tree of the garden, sabi niya. Tinatanong niya ba na hindi kayo pwedeng kumain ng bungang kahoy na to, sabi niya. Sabi rin dito sa verse 2, And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Na lahat daw ng mga bunga ng punong kahoy, lahat maliban sa isa, ay hindi pwedeng kainin. Pero lahat pwede nang kainin. Yan, sinabi ni Eva. And then verse 3, But the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Sabi dito sa verse 2, na sinasabi na ni Eva na hindi or pwedeng kainin yung mga prutas, bungang kahoy, maliban sa isa. Yan. Pinupursige na ng Panginoon na wag nating or wag kainin kasi nga sabi sa verse 3 na malalaman nyo yung mga masama at saka mabuti kapag once na kinain yun. Diba? And then sabi dito sa verse 16 sa Genesis chapter 2 verse 16, kung lang yun, backward lang kayo. Sa Genesis chapter 2 verse 15 or 16, verse 16, sabi dito, And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden, thou mayest freely eat. Yan. Kasi dito, mas lalong pinapadiin ng Panginoon sa atin na makontento tayo kung ano yung meron. Kasi libre na nga eh. Free na nga yung pagkain dito yung time na to. Na si Eva tsaka Dan, pwede na nang kainin. Yung mga buko, ganyan, basta mga pwede nang kainin
Ano, maliban lang sa isa na sinasabi ng Panginoon na huwag niyong kainin yung bunga niyan. Kasi nga, malalaman niyo yung tama at mali at kayo ay magkakasala. Na dito, masalong in-encourage tayo ng Panginoon, kung ano yung meron, makontento tayo. Kasi once na naging kontento tayo, yung kumbaga, ano mo na yung meron, yun muna. Kasi kapag pinursige natin na gawin na utang tayo, ganyan, utang tayo, para lang ipakita sa iba, magpa-impress, masalong mahirap yun. Tapos hindi tayo makakabayad. Ganun. Kaya dito, meron pang sinabi ng Panginoon na kapag ginawa natin yung isang bagay na yun, kapag ginawa nila, sila ay malalaman nila yung tama at mali at not surely die. Sabi kasi dito Kung makita dito sa verse 3, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God had said, "Ye shall not eat of it, neither shall ye touch." So, sabi pa dito na kahit dapat wag nilang hawakan yung na yun, yung prutas na yun. Kaso nga lang, andiyan kasi si Satan na nagpupush sa atin, sige, kainin mo yan, sige, bilhin mo yan, magluho ka, ganyan, utang ka dyan, ganun. At nung nangyari yon, nung andiyan si Satan na bumubulong kay Eva, kinain nila. Nung kinain nila yon, sila ay nagkasala. Sabi dito sa verse 17 dito sa chapter 2, but of the tree of the knowledge of good and evil. Kasi yung tree na yon na pag kinain natin o kinain nila yung prutas na yon, malalaman nila yung good and evil. Thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, nung kinain nila yon, napahamak pa yung si Adan. Kasi, siyempre, asawa mo, lang na hindi mo pakikinggan. Diba? Ang sarap nito. Nung kinain ni Eva yung prutas, ang sarap nito. Ngayon, pinakain niya rin sa asawa niya. Di ba, ganun din naman talaga kapag mag-asawa kayo. Pag mayroong mahirap, magtulungan kayo. Pag mayroong talagang ganun. Yung kumbaga, dapat dalawa kayo. Ganun. Kaso nga lang, mali kasi. Kaya nga, pinapakita ng Panginoon na dapat lalaking nasusunod. Di ba? Mali na agad yung principle na 'di ba sa loob ng bahay ay dapat lalaki ang nasusunod, hindi babae. Dapat ang may authority yung lalaki. So mali na agad kasi yung babae na yung nasunod. Kaya ang nangyari, sila ay nagkasala. At sabi ito, surely die. Nung kinain na nila yon, grabe yung nangyari sa kanila. Nalaman nila na nakahubad pala sila. Tapos kailangan nilang magtrabaho na dapat lang sila doon, andun lang sila, sarap buhay lang, ganoon. Pero nung nalaman nila yon, nalaman nila yung tama at mali. At masalo silang nahirapan na maghanap sila ng damit nila, ganyan. Tapos, napunta pa sila yung time ata na kasi nga, nag-iba yung mundo. Kasi nga, kinain nila. Ang nangyari, masalo silang naghirap. Kasi nga, sabi rin sa Bible na hindi ka pwedeng kumain kapag hindi ka nagtrabaho. Ganun. Kaya dito, sinasabi na yung parang kumbaga dapat yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yun na lang. Parang yun nga sinasabi dito sa Bible na it is better to tawag ito, yung sumunod, it is better to obey than to suffer. Kaysa mag-suffer. Kasi nung ginawa nila to, kasi hindi nila sinunod ang Panginoon. Ngayon, nag-suffer sila. Kung inobey nila yon, di ang ganda sana ng buhay nila. Ganon din sa atin, sa ating pamumuhay, kapag sinusunod natin yung batas ng Panginoon na ito, wag mo itong gawin, kasi sigurado, mayroong consequence na mangyayari. Kasi mas magandang nag-o-obey kaysa nagsasuffer. Di ba, sa pagkakataon, makita natin na kapag yung isang leader o isang pastor, kapag sinunod mo yung mga sinasabi nila na dapat ito, huwag mo gawin to kasi mapapahamak ka. Di ba, mas lalong napapahamak kapag ginawa. Ganon din sa Panginoon na kapag naging masalo tayong naging masunurin, magiging maganda yung natin, buhay natin, ganun. Kaya kailangan natin na maging mas masipag sa pag-obey natin sa Panginoon. Kasi grabe yung pagpapala na makuha natin once na inobey natin at maiwasan natin yung suffer. Kasi sometimes talagang it takes years pa bago maagapan yung kasalanan. Like for example, yung utang. Ganyan. Mangutang ka para lang sa pang-birthday, ganyan, pang-luho. Tapos, after that, wala kang pambayad. Ngayon, maghihirap ka. Mag-iipon ka, tapos years pa.
Kaysa naman yung nagtiis ka, na kontento ka kung ano yung meron, edi ang ganda. Kung ano yung meron. Kasi kaya sabi ng iba na kung ano, yung parang kailangan natin na mas maganda na lang na tawag dito na nagsasuffer ka, yung mahirap ka, kontento ka, tas simple ka lang, kaysa yung mayaman na madami namang utang. Na hindi sila makatulog, hindi sila makapag-isip ng maayos kasi hindi sila na kontento. Ganon din sa atin, yung parang laging sinasabi ng Panginoon, magtiis ka, ganyan. Ito muna, kung ano yung meron, yun muna. Ganun. Kaya, mas lalong nagiging nangibabaw yung seta ng Panginoon kapag ginagawa natin yun. Pag ginawa natin yun, o nga no, tamang Panginoon na kapag nakontento, mas maganda yung buhay. Kaysa yung hindi nakontento, mas lalong gustong kunin yung hindi pa naman kalooban ng Panginoon. Yan. So nawa ay tayo ay makontento kung ano yung meron. Kasi fulfillment once na napagtagumpayan natin yung tukso. Kasi si Satan, tutoksoin tayo niyan. Karamihan na nakikita natin, 'di ba, sobrang ganda. Gamit, ang ganda, ganyan. Si Satan, bubulungan tayo. Kung mo na yan, bilhin mo na yan, ganyan, wala kang pera, o kaya everything. Kasi yan yung tukso eh. Pero pag i-apply natin sa buhay natin yung maging makontento, yung magiging outcome, magiging maganda. Kaya purihan ng Panginoon kasi merong Bible na nag-example sa atin dito na si Eva at saka Dan, nag-fail sila doon. Hindi nila sinunod. Yan. So tayo yung manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong binigay na encouragement. Nawa sa lahat ng pagkakataon ay makontento po kami, Panginoon, kung ano yung meron. Magtiis po kami. At nawa, Panginoon, ay may apply po namin ito sa buhay po namin. Hindi lang po napapakinggan, Panginoon. Hindi lang po namin memorize. Nawa, Panginoon, ay may apply po namin ito ng kasama po kayo, Panginoon. Bagamat hindi po namin talaga kaya ito, pero alam po namin na andyan po kayo na mag-guide sa amin. Mas lalo niyo po kaming ipupush na gawin yung tama, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagpong kasalanan na minsan kami po ay hindi sumusunod. Pero sana, Panginoon, ay kami po ay matuto na mag-obey po sa inyo, Panginoon. At panalangin po namin, Panginoon, si Ma'am Raquel, kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya, Panginoon, ng kalakasan sa pagtatrabaho. Lahat ng mga gagawin na ay magawa. At kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-provide ng pangailangan po nila sa pang-araw-araw. At ingatan, Panginoon, ng kanyang anak, Panginoon, sila Twinkle, sila Sean, and then si Giselle, Panginoon, nawa ay maging honest po sila, maging mabuti po silang estudyante. At panalangin po namin, Panginoon, ng kanyang kapatid, nawa ay madala po sa church, kaya po yung patuloy, Panginoon, na magmaba yung patience ni Ma'am Raquel, Panginoon, sa pag-aalaga sa mga bata at ang kanyang kuya, Panginoon. I pray, Panginoon, si Sir Dave, nawa ay maging pagpapala, Panginoon, sa kanya, itong trabaho na ibinigay po sa kanya, maging bigyan po siya ng kalakasan, ng wisdom sa pag-edit at sa kanyang decision, Panginoon, na trabaho, Panginoon, nawa ay maging masaya po siya at kayo po yung patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa kanyang gagawin, mga decision at pag-drive, Panginoon, sa motor, nawa ingatan niyo po siya, Panginoon, lagi. At ingatan niyo po, Panginoon, ang kanyang family, kung asan man sila, nawa ay makilala rin po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas. At we pray din, Panginoon, si Sir Joshua, at nawa ay kayo po yung patuloy na maggabay sa kanya, Panginoon, sa mga naisip niya, Panginoon, nawa ay maging kalooban niyo po at kanyang family, mga kapatid, Panginoon, ang kanyang father, mother, Panginoon, nawa ay makilala rin po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas, Panginoon, upang malaman nila yung totoong salita niyo, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangailangan po nila at maging channel of blessing po yung family nila, Panginoon. Tingin, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Nawa itong gagawin po naming trabaho ay maging pagpapala sa iba, nawa ay makatulong sa iba, at panalangin po namin na mangyari po yung vision and mission po namin. At hindi po namin kaya ito, Panginoon, kung wala po kayo, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kayo, Panginoon, na ipagpatuloy ito sa inyong kalooban, Panginoon. Thank you for everything, Panginoon. Ito pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Welcome po.